And now to weigh in on these latest developments is political pundit Mr. Ronald Llamas. Sir Ronald, good morning and welcome back to the program. Hi, good morning. Magandang Naku, umaga. Never a dull moment, no? Talagang nakatulog po ba kayo, Sir Ronald? medyo late na eh. Paano? Pinapanood ko yung telenovela, tsaka nagtatawag ako eh dun sa mga nasa loob ng Senado, yung mga tao sa labas, no? Dahil marami naman tayong contact doon eh sa Okay. loob. Kaya parang mayroong senaryo na nag-unfold. Okay. So first of all, Sir Ronald, pag-usapan muna natin the events that took place last night. Ano po ba ang take nyo doon? How would you describe the extraordinary events that happened in the last 24 hours? Well, una, bago yung putukan, alleged na putukan, di ba? Ay parang may nagseset ng template. Si Bato, sila Alan Peter, sila Amy, ang sinasabi ay they will be under attack. So even bago mangyari yung putukan, may nagseset ng template. Lulusubin sila, huhulihin si Bato, no? At ipipilit dahil wala ngang TRO. No? At nagtawag pa nga si Bato at yung ibang mga senador ng support ng mga supporters nila na mag-rally around the Senate, no? So, yun yung unang nangyayari. Dahil medyo magulo dahil walang in-issue na TRO ang Supreme Court, tapos paakyat na yung impeachment sa Senado, no, na yung ibang mga senador doon na nasa majority ngayon ay ayaw na mangyari, no? At tapos ikatlo ay kung sakaling makuha si Bato, ay mahihirapan na siyang maibalik sa Pilipinas. Katulad na nangyari kay Digong. So medyo desperate na siya. Kaya kung sa isang anggulo makikita mo, this was a result of a desperate move. Itong mga nangyari. And Sir Ronald, alam mo, one major concern for many is the lack of clear and verified information kung ano po talaga yung nangyari kagabi. Marami pa ring mga tanong like paano ba nakapasok ng Senate building considering that it's a highly secure facility? Bakit nagkaroon ng putukan? Sino po yung mga involved? Kayo personally, Sir Ronald, did anything strike as a peculiar or baka unusual dun sa mga nangyari kahapon for you? Marami. Ang sabi ko nga kanina, yung dinidiscuss natin is the template bago yung incident. Ngayon, yung incident, medyo improbable eh. Dahil yung Senado, stricto ang security niyan sa entrances. At yung in charge sa entrance, yung mga security ng Senado na ang head ay Miss Tani Bato. Nagpalit yung head ng security ng Senate last Monday. At yung ipinalit, Miss Tani Bato, at dating staff ni Alan Peter Cayetano. So, kung sakaling magkakaroon ng gulo, sa entrance pa lang. Kung sakaling may pipilit pumasok, sa entrance pa lang magkakagulo na. Dahil nga, very strict yung entrance. At nandun pa nga yung mga Marines. Yung mga Marines ay hindi galing sa labas. Dati na yung security ng Senado. So, sino ang magre-risk na pumasok dyan forcibly? Kung sa entrance pa lang, ay napaka-stricto ng security. Oh, kaya pero yan lalabas lahat yan dito sa araw na ito o bukas, makikita natin yung mga ebidensya. No, halimbawa, yung forensic evidence. Sino ba yung tinamaan? Tumama ba sa pader? Ilang bala ba? Initially ang sinasabi 37 bullet holes eh. No? So yan mache-check kaninong baril ba nang galing yan. At mache-check din kung sino nagpaputok. Pero pinakamahalaga ay yung CCTV. Dahil ang daming CCTV sa Senado, nakita mo nga, di ba? Nung tumatakbo si Bato, mula sa simula hanggang sa kwarto niya, may CCTV. So dito, yan yung titignan ngayon ng mga authorities. No? Ito ba talaga yung forensic evidence? Ano ba talaga yung CCTV evidence? At for now, yung indication ay parang ito ay isang contrived na event. Parang may gumawa ng senaryo. Either para makatakas yung isang senador or either makakuha ng simpatya, magkagulo or mapigilan itong impeachment or makakuha ng TRO. No? So, ang daming pwedeng objective nung senaryo. Pero wala akong nakikitang objective at wala akong nakikitang ebidensya na may nagpumilit pumasok, no? At dala-dala mga armas
in numbers na marami, no, para kunin si Bato. At sabi nga niya at saka ni Alan Peter, para lusubin sila mismo, yung mga senador. No? Sabi nga ni Amy ay magdedeklara na ng martial law. So, nakikita mo, merong senaryo na sineset eh. Okay, Sir Ronald, sabi niyo po may mga nakausap na po kayo kagabi, this morning, from the Senate, from your insiders, your sources. So ano po ba yung sinasabi nila about the situation? Ano? Would you know kung sino po talaga ang kampo na naunang pumutok ng baril kagabi? Because ang sinasabi dito ni Senator Amy Marcos, may nahuli daw sila na confidential NBI agent mula dun sa Organized and Transnational Crimes Division, at ang chief daw noon na si Attorney Bomediano ang nag-utos daw na pasukin nila ang Senado at hulihin si Senator De La Rosa. But at the same time, you have NBI Director Attorney Matibag saying na walang NBI agent sa loob ng Senado. How do we reconcile that? Sabi ko nga, kung merong huhuli kay Senator Bato, una, marami yan. Ikalawa, armado yan. Ikatlo, dadaan yan sa entrance. Ikaapat, makikita yan sa CCTV. I presume, meron talaga mga NBI doon na hindi armado. Isa, dalawa, tatlo. No? At yan ay makikita eventually sa CCTV. Pero kung gusto mong hulihin si Bato, na punong-puno ng sarili niyang bodyguard at security, at pinapalibutan ng security ng Senado, at meron pang mga Marines, eh hindi ganun kadaling gawin yon. No? Posible na meron kang nahuli na NBI na halos sigurado ko hindi armado. Dahil talaga namang may mga nandyan, no, na minomonitor yung pangyayari. Pero yung lulusubin, kukunin, dapat yan malaking puwersa. Dapat yan fully armed. No? Wala akong nakikitang ganun. At sinasabi ko nga, manggagaling yan sa labas, sa entrance pa lang. Dahil yung in charge ng security ay mista ni Bato, si Mau Aplasta. No? Kanya yan, at bagong security yan, nitong nagbago yung liderato ng Senado. Hindi niya papayagan na may makapasok. No? Kaya, again, makikita natin yan sa forensic evidence today or tomorrow. No? Actually, Dahil Sir wala Ron, namang nakita na may nagbabarilan eh. Kahit yung napakaraming media, mga staff na nandun, walang nakita. Ang narinig nila ay putukan. No? At yung mga statements nung mga ilang mga senador galing sa majority, katulad ni Amy, katulad ni Alan Peter, at katulad ni Bato. No? Yun yung napanood mo or narinig mo. No? Pero kung talagang may lumusob, lalabas sa CCTV yun eh. Very obvious yun, ha? Very obvious. And actually, Sir Ronald, may magandang punto din po si Manong Ted Filon sa kanyang programa kanina. Sinabi niya na ang CCTV, hindi lang naman yan para sa playback. There's actually a CCTV room. Di ba, Sir Ronald? At the purpose of that is also for crime prevention. So kung may nakita na po silang posibleng intruder, dapat na flag na doon pa lamang ng mga security. But okay, let's go to the next question. Ang pinupunto naman po dito ni former Senator Antonio Trillanes, based on the information he gathered, posibleng stage lamang daw po ito, at ang nasa likod raw niyan ay ang grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Senator Bato de la Rosa. Ano po ang take nyo doon, Sir Ronald? Hindi ako magugulat dahil with the limited information that we have, parang yun yung tinuturo eh. Hindi papunta dun sa may lumuso para hulihin si Bato, katulad ng sinasabi ko kanina. For now, indicatively, ang nakikita natin ay yung perhaps yung teorya ni Senator Trillanes na ito ay stage at may nagke-create ng senaryo for whatever purpose. Either may gustong tumakas, no, dahil hindi na siya makakabalik kung sakaling siya ay makuha, desperate na siya, no, or may nagke-create ng senaryo dahil may nagtatawag ng support ng pumaligid sa Senado at may nagsasabi na magma-martial law daw ang presidente. So ibig sabihin, kung ipagdidikit-dikit mo yon, baka tama si Senator Trillanes na may conspiracy dito at yung ebidensya so far ay sinusuportahan yung ganong klaseng senaryo. Wala pa ako nakikitang ebidensya for now na yung sinasabi ni Alan Peter, sinasabi ni Bato,
na kaya nagkaputukan dahil merong lumusob na outside force. Mahirap mangyari yun eh. No, mahirap mangyari yun. Entrance pa lang, magkakaroon na ng gulo o putukan. At nandun yung mga media. Andun yung Sir, mga media. No? Sir Ronald, posible po ba na may kinalaman din ito sa impeachment trial as a delaying tactic, considering na nakita po natin kahapon na na-transmit na ang articles of impeachment from the House to the Senate? Definitely. No, pwedeng, sabi ko nga, pwedeng all of the above. Pwedeng hindi lang isa yung objective. Pwedeng may gustong tumakas, pero pwedeng may gustong pigilin o papagalin yung impeachment dahil sa gulo. Pwedeng merong gustong pilitin yung Supreme Court na maglabas ng TRO today or tomorrow dahil hindi nga naglabas ng TRO. Pero kung may gulo, baka mapilit maglabas, no? So, at ikaapat, pwedeng merong senaryo ng destabilization na sinabi na ni Senator Ping Lacson 2 weeks ago. Kung maaalala mo, merong privilege speech, merong interview si Senator Ping Lacson na may bago na namang destabilization na nangyayari. And this was before the Senate leadership change. No? So, kwanto para ka nanonood ng Netflix miniseries. Hintayin ang susunod na kabanata. Sabi nga nila, Sir Ronald, Senetflix. Diba? Parang pelikula talaga eh. Oo. Ang halaga rito ay yung forensic evidence. No? Yes. Dahil may CCTV yung buong Senado. No? At yung mga barel, mas malalaman mo kung sino nagpaputok. No? Kaninong barel lang galing. Paraffin test. Yung sinasabi ni Alan Peter na may nagbabarena para makapasok. No? Nakabukas yung pintuan dun sa GSIS at saka doon sa Senado. Ba't kinakailangan mo ibarena? No? So yan, makikita yan kung may nagbabarena nga. No? Dapat today makita lahat yan. Ang sinasabi ko lang ay for now, yung mga ebidensya, yung mga video ay hindi pabor dun sa senaryo na sinasabi ni Bato at saka ni Alan Peter. Sir Ronald, meron ng video kung nakita mo na si Sergeant at Arms ng Senado, si Mau Aplasca, ay binibrief niya yung mga security niya. No? At nakabunot pa nga yung kanyang barel. That was before the incident, before the sounds of shooting. No? Sir Ronald, ano naman yung take nyo doon sa naging video statement ng Pangulo kung saan sinabi niya na walang kinalaman dito ang gobyerno, walang instruction para hulihin si Senator Bato de la Rosa and they will be investigating this incident. So essentially, parang dinidistansya talaga nila yung executive from everything that happened yesterday. Pero ano po yung basa nyo doon? Paano kasi kung magkakaroon ng ganyang klaseng attempt na hulihin si Bato, dapat yung mga leaders ng DILG, ng PNP, ng NBI, nandun sila lahat. Wala sila dun Si Melvin Matibag nasa isang hotel, nagpe-fellowship sa kanyang mga NBI pagkatapos ng isang conference ng meeting. Tapos si John Vic dumating late at sinecure niya yung mga senador. No? Si John Vic Remulla. Tapos si Chief PNP dumating din. No? Ibig sabihin, lahat sila late no? At kung sakaling merong ganong attempt, halos sigurado ko dapat nandun sila to enforce the order. Kaya kinakailangan magsalita ng presidente para ipaliwanag, walang ganong order. At yung mga head ng mga law enforcement agencies ay wala doon. No? Wala doon. No? At totoo naman, wala sila ron. At yung sinasabi, may nahuli na isang NBI. Posible. Pero isa, tapos walang armas, uhulihin si Bato sa puno-puno ng security, parang malayo sa katotohanan. Yun lang ang sinasabi natin. Okay, so as a final question, Sir Ronald, dahil wala pang TRO nga mula sa Supreme Court, pwede bang arestuhin ng mga autoridad pa rin si Senator Bato de la Rosa? At ano po yung mga nakikita niyong possible scenarios in the coming days and weeks? Well, legally, wala namang impediment. No, paano nga walang TRO? Pero ang mukhang ang plano ng PNP, DILG, ng NBI, ng ating law enforcers ay pahupain muna at sundin yung sinabi ng Supreme Court na sumagot, all parties involved, sumagot within 72 hours. Mukhang ganun yung framework. Kaya tingin ko yun yung isang dahilan bakit lumabas si President Marcos kagabi. No? Pero again, ang sinasabi ko,
yung ebidensya ang magsusupport sa either claims. CCTV, forensic, ballistic analysis, paraffin test, mga testimony ng mga nandun, no, yung mga nakakita o hindi nakakita, yun yung eventually magsasabi na ito ang nangyari. Pero for now ay walang ganong indication yung scenario na sinasabi ni Alan Peter at saka ni Bato, no? Masyadong weak yung sinasabi nila, may nahuli kaming isang NBI. Ha? Parang labo, di ba? Alright, well, we're gonna leave that there for now. Marami pa po tayong aabangan. But for now, thank you very much for sharing your insights with us. That was Political Pundit, Mr. Ronald Llamas. Thank you, sir. Salamat din at magandang umaga.